Hindi ko po alam kung napansin nyo ito tungkol sa ating buhay. Minsan, pwede mong sabihin lahat ng tama, pero iisipin pa rin ng ibang tao na mali ka. Pwede mo rin naman sabihin ang katotohanan, pero iisipin pa rin nila na nagsisinungaling ka. Pwede mong ipaliwanag ang iyong sarili sa iba, pero hindi ka pa rin nila maiintindihan. Ang tanong, bakit? Simple lang po. Meron kasi mga tao, sarado ang isip. Amen? At wala kang masasabi at maipapakita para mabago mo ang paniniwala nila tungkol sa'yo. Amen? Ito po ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Lumapit daw po ang mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo at sinasabi, tinatanong nila, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Sabihin mong malinaw kung ikaw nga ang Kristo. At ano po ang sabi ni Jesus? Sinabi ko sa inyo, pero hindi kayo naniwala. Tingnan nyo na po, ang problema ay hindi naman sa kakulangan ng sagot. May kakulangan sa paniniwala. Hindi naman po lahat ng hindi nakakaintindi kulang sa paliwanag. Minsan merong mga tao na kulang lang sa pagtitiwala. Mga kapatid, aminin po natin, merong mga tao sa buhay natin na kung saan ginawa mo na ang lahat. Pinaliwanag mo ng iyong sarili, pero hindi ka pa rin nila uunawain. Hindi dahil mali ka, kundi dahil sarado ang puso nila. Parang ganito lang po yan. Kahit na gaano kaliwanag ang ilaw, kung naman nakapikit ka, di ba, madilim pa rin. Kahit na gaano kaganda ang musika, kung naman nakasarang mga tenga mo sa earphones, wala kang maririnig. Kahit na nakabukas ang gripo, tumutulo ang tubig, kung naman baliktad ang timba, wala kang makukuhang tubig. Amen? Understanding does not begin in the mind. It begins in the heart. Kaya nga po, kapag hindi ka pinaniniwalaan ng iba, huwag kang magpapasira sa kanila. Kung mayroong mga tao na hindi ka maintindihan, kung mayroong mga iba na hindi sila naniniwala sa iyo, huwag mong sisirain ang iyong kapayapaan. Kasi kahit naman po si Jesus, salita na siya, nagpakita na siya ng milagro, pero hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Just remember, you are not responsible on how people perceive you. Hindi mo naman hawak ang isip ng ibang tao eh. Hindi mo naman kontrol ang opinyon ng iba. At hindi mo kayang ayusin yung kwento nila tungkol sa'yo. Kapatid, kahit na wala kang kontrol sa kung anong tingin ng ibang tao tungkol sa'yo, may mabuting balita pa rin. Meron ka pa rin kontrol sa kung paano ka mamuhay. Meron ka pa rin kontrol kung paano ka tumugon sa ibang tao. Meron ka pa rin kontrol sa kung paano mo mamahalin ang kapwa mo. At meron ka pa rin kontrol sa iyong paninindigan sa katotohanan. Ang kontrol mo, ang hawak mo, ay ang puso mo. Kung mananatili ba itong malinis, kahit na dinudungisan ito ng paratang ng ibang tao. Ang kontrol mo, yung ugali mo. Kung pipiliin mo pa rin maging mabuti, kahit na mali ang tingin nila sa'yo, ang kontrol mo ay ang konsensya mo. Kung matutulog ka bang payapa, dahil alam mo naman, tama ang iyong ginawa. Kahit na masama ang tingin ng ibang tao sa iyo. Mga kapatid, hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Hindi lahat ng tao paniniwalaan ka. Hindi naman lahat ng tao tatanggapin ka. Pero tandaan mo ito, hindi naman tayo tinatawag ng Diyos na i-please mo ang lahat ng tao. Tinatawag ka ng Diyos na maging totoo, maging tapat ka, at maging mas banal ka pa. Amen? Do not lose your energy on people who do not believe you. Because at the end of the day, it is not your job to convince anyone. The truth is the truth. And if you have nothing to hide, then you have nothing to prove to any of them. Kaya huwag niyo pong kalimutan, kung wala kang tinatago, wala ka dapat ikatakot. Amen? Tigilan mo nilalagay ang iyong lakas sa mga taong inuubos nila at inaabuso kanila. Huwag kang magmamakaawa sa ibang tao na paniwalaan kanila. Huwag mo din isasakripisyo ang sarili mo para tanggapin ka lang ng ibang tao. Mas mahalaga ay kung paano ka nakikita at kakilala ng Diyos kaysa sa kung paano ka hinuhusgahan ng iba. Tandaan nyo, iisa lang ang Diyos at hindi yan yung mga tao na hinuhusgahan ka at ayaw ka. Kaya nga kung mali ka sa tingin ng iba, tandaan mo mas mahalaga ay yung maging tama ka sa harapan ng Diyos. Ituloy mo lang yung ginagawa mo, manatili kang totoo at subukan mong maging mabuti araw-araw. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, no one can take them out from my hand.
Ibig sabihin, kapag kabilang ka sa kawan ng ating Panginoon, kilala ka niya, iingatan ka niya, hinahawakan ka niya. Hindi ka man maintindihan ng mundo, pero hindi ka makakalimutan ng Diyos. At yun yung mas mahalaga. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng paliwanag ay magbubunga sa paniniwala. Pero ang pusong nagtitiwala, doon nagsisimula ang tunay na pag-unawa. Kaya nga ang tanong, nakikinig ka ba sa tinig ng Diyos? O naghahanap ka lang ng paliwanag? Tupa ka bang masunurin? O baka kritiko ka lang na naninira ng ibang tao? Do not forget, people will not understand you if they do not believe you. And you will not understand God if you do not trust Him. Gusto mong maunawaan ang kagustuhan ng Diyos sa iyo? Umpisahan mo sa pagtitiwala mo sa Kanya. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, wag lang natin pakinggan ang Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Wag lang natin siyang unawain. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil sa dulo, hindi naman lahat ng tao maiintindihan mo. Pero kapag hawak ka ng Diyos, sapat na yon para maging masaya ka, para maging malusog ka, at para ang iyong buhay ay maging mas pinagpala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.